Ang magandang babaeng ito ay nagpunta sa isang blind date at bago pa man siya nakaupo ng komportable, tinanong na siya ng lalaki kung magkano ang ipon niya. Naisip ng babae na masyadong maaga para pag-usapan ito, ngunit kusa nang binanggit ng lalaki ang kanyang trabaho. Siya ay isang empleyado ng gobyerno na hindi mataas ang sahod, ngunit isa itong matatag na trabaho. Maganda ang puntong iyon. Bago pa man makasagot ang babae, sinabi ng lalaki na matanda na siya at umaasa siyang magkakaroon sila agad ng anak pagkatapos nilang magpakasal. Agad siyang pinutol ng babae at sinabing ayaw niyang magpakasal. Dumating siya ngayon para lang makakilala ng mga lalaki at kung may makikita siyang gusto niya, magiging magkasintahan sila. Kung maganda ang katawan ng tao, makikipag-sex muna siya sa kanya bago umalis. Tinukso pa niya ang lalaki na kung ang mga aso at pusa ay maaaring magpakasal sa mundong ito, magdudulot ito ng malubhang problema sa lipunan. Si Hana, 29 taong gulang ngayong taon, ay isang matatag na tagapagtaguyod ng walang asawa at isang empleyado ng gobyerno. Kahit na hindi malaki ang sweldo ni Hana dahil wala siyang asawa at walang anak, magkano ang kalayaan at kaginhawaan ng pagkita at paggasta ng sarili niyang pera. Pagkatapos ng trabaho araw-araw, madalas na nag-ehersisyo si Hana sa giving. Pagkatapos ay pumunta sa recording studio upang magsanay ng pagkanta at pagkatapos ay umuwi upang uminom ng isang lata ng beer. Humiga sa sopa at pag-isipan ang listahan ng kanyang mga pangarap at magplano na mag-ipon. Pagkatapos siyang magretiro, magiging isang street artist siya sa rural Mediterranean upang mapanatili ang kanyang kamanghamanghang buhay na walang asawa. Upang mapanatili ang kahangahangang buhay na walang asawa, dapat mahigpit na panatilihin ni Hana ang trabaho niya bilang empleyado ng gobyerno. Ngunit ngayon, isang lalaki ang dumating para hanapin ang team leader ng departamento ni Hana. Agad na umalis ang team leader at pagkatapos ay direktang dinala ng lalaki ang isang balde ng dumi kay Hana. Lumabas si Hana upang salubuhin siya, ngunit nabuhusan siya ng maruming bagay. Naisip ni Hana na malas lang siya at kailangan niyang magpalit ng damit, ngunit nakita niya ang anunsyo na nakapaskil sa City Hall na magtatatag sila ng isang marriage promotion team. Direkta sinabi ng mayor na ang mga empleyado ng gobyerno ay magsisilbing matchmaker para hikayatin ang mga mamamayan na magpakasal. Sinasabi sa anunsyo na hanggat sumali ka sa pangkat na ito, makakakuha ka ng mataas na marka sa pagsusuri ng pagganap. Walang pakialam si Hana dito. Mas takot na yon ang mga kabataan na magpakasal at walang silbi talaga ang pagiging matchmaker. Habang tinitingnan ni Hana ang anunsyo sa gitna ng maraming tao, tumawag ang team leader at sakto namang nasa mesa ang telepono ni Hana. Nakita ng team leader na nakasave ang pangalan niya bilang Tipopi. Nagkunwari ang team leader na maganda ang loob at pinabayaan si Hana na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa kanya. Bigla na lang may dumating at tumakbo siya sa banyo. Iniwan ang lahat ng responsibilidad sa kanyang mga nasasakupan. Bilang resulta, sa hapon, inilipat siya sa marriage promotion team. Halos maiyak si Hana. Siya ay isang taong hindi naniniwala sa kasal, ngunit napilitan siyang maging matchmaker para sa iba. Napakawalang katwiran. Sa katunayan, 3 taon na ang nakalipas, hindi pa man matatag ang desisyon ni Hana na huwag magpakasal. Sa panahong iyon, nagtatrabaho siya sa isang matchmaker agency. Dahil sa presyo ng seles, ipinakilala ni Hana sa isang babae. Sa isang lalaking walang magandang ugali. Bilang resulta, naloko ang babae ng lalaki. Hindi lang yun, noong panahong iyon ay ikakasal na si Hana sa kanyang kasintahan at nakaimprenta na ang mga imbitasyon sa kasal. Sino ang mag-aakala na sa araw mismo ng pamamahagi ng mga imbitasyon, nalaman niya kinagabihan na nagtaksil ang kanyang kasintahan. Matapos niyang kanselahin ang kasal, tuluyan nang nawala ng tiwala si Hana sa kasal. Ngunit ngayon, ang isang tao na wala nang nararamdaman para sa kasal ay napilitang gumawa nito. Sa pulong, tinalakay ng grupo ang tungkol sa paghihikayat ng pag-aasawa. Ayon sa survey ni Hana, sa mga nakapanayam na 20 tandang bawas 30 taong gulang, higit sa kalahati ng mga kabataan ang naniniwala na ang kasal ay hindi mahalaga. Ang problema ay sa konteksto kung saan takot ang lahat na magpakasal. Paano itataguyod ang proyektong matchmaking ng City Hall? Sa sandaling ito, nagdala ang City Hall ng isang dokumento para sa mga miyembro upang magsimula sa mga responsibilidad na nakasaad sa dokumento. Sa dokumento ay may isang binata na nagngangalang Bong Chil-hee. Noon ay mayroong dokumentaryo tungkol kay Bong Chil-hee. Si Bong Chil-hee, na isinilang sa isang maliit na isla, ay nasa edad na para magpakasal. Araw-araw siyang nag-aalaga sa kanyang mga pamangkin at gustong-gusto nang magpakasal. Ngunit hindi pa rin siya makahanap ng angkop na kapareha. Plano ng mayor na gawing pambihirang tagumpay si Bong Chil-hee at italaga si Hana na may karanasan sa pagtatrabaho sa isang ahensya ng paggawa ng pusporo upang maging responsable sa paghahanap ng asawa para sa kanya. Nangako ang mayor na kung matatapos ni Hana ang misyon, bibigyan niya siya ng isang natatanging gantimpala na hindi pa niya natatanggap. Matapos maingat na pag-isipan ang mga opsyon, nagpa siya si Hana na mag-risk. Umaasa siya na kung matatapos niya ang misyon, ililipat siya ng mayor sa departamento na gusto niya. Nang pumayag ang mayor, lubos na inalam ni Hana ang impormasyon. Kinabukasan, sumakay siya ng bangka patungo sa maliit na isla kung saan nakatira si Bong Chil-hee. Pagdating niya doon, nakilala niya ang isang binata. Ang binata ay nakasuot ng sando at may hawak na palakol sa kanyang kamay. At sinabi niya sa kausap niya sa telepono na kailangang maghukay at maglibing ng isang bagay na napakalalim. Nang makita ito, nagsimulang isipin ni Hana ang mga eksena ng pagputol ng katawan sa pelikula. Sa takot, nadapa siya. Bago pa man lumapit ang kabilang tao, mabilis siyang tumakbo palayo. Bagamat nakaramdam siya ng pagkabalisa sa maliit na islang ito, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang misyon. Mabilis na nakipag-ugnayan si Hana sa village chief. Ipinaliwanag ang kanyang layunin at nagtanong tungkol kay Bong Chil-hee. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ang taong hinahanap niya at lumabas muli ang lalaking may palakol. Noon nalaman ni Hana na ang taong mukhang Shrek na may aura ng isang kriminal mula ulo hanggang paa ay walang iba kundi si Bong Chil-hee. Kalmadong ipinaliwanag ni Hana ang kanyang pagkakakilanlan at layunin. Ang simple at tapat na si Bong Chil-hee ay nag-akalang manloloko si Hana at
at hiniling na makita ang kanyang ihi ng empleyado ng gobyerno. Sinabi ni Hana ang tamang pangalan ng departamento at ipinaliwanag muli ang layunin ng kanyang paglalakbay, ngunit hindi pa rin naintindihan ni Bong Chil-hee kung bakit isang empleyado ng gobyerno ang naroroon at gustong tulungan siyang magpakasal. Mabilis na kinuha ni Hana ang telepono mula sa kamay ni Bong Chil-hee at sinabing manahimik siya at pakinggan siya hanggang sa matapos siyang magsalita. Hindi inaasahan na habang nag-aagawan sila ng telepono, nahulog ito sa sahig. Dali-daling pinulot ni Bong Chil-hee ang basag na telepono na may mukhang puno ng sakit sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, may anunsyo na umalinggaw sa isla na binabati si Bong Chil-hee na ikakasal na siya. Nagulat si Bong Chil-hee at mabilis na lumayo kay Hana. Ngunit sa parehong pagkakataon, naniwala rin siya na hindi siya niloloko ni Hana. Ibinigay ni Hana kay Bong Chil-hee ang isang application form. Sabi niya, hanggat pupunan niya ang kinakailangang impormasyon, hahanapan siya ng City Hall ng isang angkop na taong mapapangasawa. Ngunit, pagtingin pa lang ni Bong Chil-hee sa papel, ibinalik niya agad ito kay Hana at sinabing hindi niya kailanman gustong magpakasal. Ang dokumentaryo noon na nagsasabing gusto niyang magpakasal ay pawang gawa-gawa lang ng direktor. Sabik na muling hinawakan ni Hana ang kamay ni Bong Chil-hee at nagsimulang magsalita tungkol sa mabubuting bagay ng kasal. Halimbawa, pagkatapos ng kasal, magiging magkatuwang sila sa pag-iisip at damdamin at magiging pinakamalakas na suporta sa isa't isa. Sa sandaling ito, nakatanggap si Hana ng mensahe mula sa kanyang singing class na kung hindi siya aalis kaagad sa isla, hindi siya makakarating sa klase ngayong gabi. Sa pag-iisip nito, mabilis na hinawakan ni Hana ang pulso ni Bong Chil-hee at mumiti ng maliwanag at nagtanong kung may bakanting silid sa bahay ni Bong Chil-hee. Upang makatakas sa marriage promotion team, nagpa siya si Hana na mag-risk at nanumpaan na gagawin niyang magpakasal si Bong Chil-hee sa anumang paraan. Maliit man ang bahay ni Bong Chil-hee, napaka-komportable naman ito. Sa una nilang pagkikita, naghanda siya ng isang buong mesa ng masasarap na pagkain para ihanda kay Hana. Inakala ng pamangking lalaki at babae ni Bong Chil-hee na nagde-date si Hana at ang kanilang tiyuhin, kaya't masunuri nilang sinabi na malamang na walang problema kung manirahan ka sa magandang ate na ito. Dahil dito, namula at nahiya si Bong Chil-hee na walang kasintahan mula nang ipanganak siya. Pagkatapos kumain, tinanong ni Bong Chil-hee si Hana kung kasal na siya. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit sa harap ni Bong Chil-hee, nasabi ni Hana ang lahat ng kanyang mga hinanakit mula sa kanyang mga kabiguan sa matchmaking agency hanggang sa panloloko ng kanyang kasintahan. Nasabi ni Hana kay Bong Chil-hee ang lahat. Matapos maranasan ang mga kabiguang ito, iniisip ngayon ni Hana na hindi siya karapat-dapat magpakasal. Para kay Hana, ang kasal ay nangangahulugang tiwala at responsibilidad at dapat lang magpakasal kung makahanap ng isang tao na kayang pasayahin ang isa't isa. Bagamat hindi niya kilala ng mabuti si Bong Chil-hee, nakita ni Hana ang responsibilidad nito sa kanyang pamilya at naniwala si Hana na siya ay isang maaasahang tao. Umiti si Bong Chil-hee ng hangal at diretsahang sinabi na hindi lang siya isang mabuting tao, kundi isa rin siyang tapat na lalaki. Matapos makipagkita kay Bong Chil-hee, umuwi si Hana na nagplano na susuriin ang sitwasyon ni Bong Chil-hee pagkaraan ng ilang araw. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Naghihintay si Bong Chil-hee sa kanya sa ibaba. Masaya niyang ibinigay kay Hana ang application form para sa kasal. Pinunan na niya ito at nagpasya siyang magpakasal. Gusto niyang malaman kung karapat-dapat ba siyang magpakasal. Labis na naantig si Hana sa ginawa niya. Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa likuran ang dahan-dahang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon si Hana at hindi niya inaasahan na ang lalaking nasa harapan niya ay ang kanyang dating kasintahan na nagtaksil sa kanya. Gusto ng dating kasintahan na makipagbalikan kay Hana. Sinampal siya ni Hana ito ang utang niya sa kanya. Nang marinig ang ingay, tumakbo pabalik si Bong Chil-hee. Iniisip na binubuli si Hana. Hindi niya inaasahan na hinawakan siya ni Hana sa braso at hinigpitan ang hawak. Sinabi sa kanyang dating kasintahan na si Bong Chil-hee ay ang kanyang nobyo. Sa sandaling iyon, nagulat ang dating kasintahan ni Hana at nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makaalis ang dating kasintahan, nagtanong si Bong Chil-hee nang walang kamalayan, kailan tayo nagpakasal? Kahit papaano, dapat muna tayong mag-engagement, sabi niya. Hindi niya inaasahan na napakabilis ng isang empleyado ng gobyerno. Hindi pinabayaan ni Bong Chil-hee na makialam si Hana at sinabi kaagad na uwi na siya upang maghanda para sa kasal at umalis siya ng mayabang. Natulala si Hana, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang kanyang dating kasintahan na si Choi Ki-joon at hindi niya inaasahan na siya pala ang bagong team leader ng marriage promotion team. Sinubukan ni Hana na iwasan na mapag-isa kasama si Choi Ki-joon, ngunit pagkatapos ng trabaho, bumalik si Hana sa opisina upang kunin ang nakalimutan niyang telepono. Buong pagmamahal na hinawakan ni Choi Ki-joon ang kanyang braso. Tumingin si Hana sa kanya na may malabong tingin at lumapit kay Choi Ki-joon. Nagsimulang mangarap si Choi Ki-joon, ngunit malamig na sinabi ni Hana na nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Si Hana ay walang awa, ngunit naaalala ni Choi Ki-joon ang eksena noong sinukat ni Hana ang kanyang wedding dress 3 taon na ang nakakaraan. Napakaganda ni Hana noong araw na iyon. Noong panahong iyon, inakala ni Choi Ki-joon na makakamit niya ang kaligayahan. Kahit na diretsahang tinanggihan siya ni Hana ngayon, hindi siya susuko. Kinabukasan, pumunta siya sa dormitoryo ng mga empleyado at sinabing gusto niyang tulungan si Hana na maglinis. Ang dormitoryo ay pansamantalang tirahan ni Bong Chil-hee habang nagaganap ang matchmaking. Sa dormitoryo, sanay na sanay si Choi Ki-joon na magpalit ng ilaw para kay Hana at inanyayahan niya si Hana na kumain ng hapunan kasama siya. Ngunit, hindi pa rin siya pinansin ni Hana.
Sa maliit na isla, inayos na ni Bong Chill-hee ang kanyang mga damit at espesyal na naghanda ng maraming pagkain na gusto ni Hana. Naghanda siya upang dalhin ang kanyang pamangking lalaki at pamangking babae sa lungsod. Kinaumagahan, sinundo ni Hana si Bong Chill-hee at ang dalawang bata. Ginamit ni Bong Chill-hee ang pagkakataon upang tanungin si Hana, paano kung mabigo ang matchmaking ko? Mananagot ka ba? Umiti si Hana at binago ang usapan. Pagkatapos, dinala niya sila sa dormitoryo. Inanyayahan ni Bong Chill-hee si Hana na manatili at kumain kasama sila. Bilang resulta, dahil napakasarap ng lutong bahay ni Bong Chill-hee, kinain ni Hana ang buong 8 malalaking mangkok ng kanin. Paglabas niya, lumitaw muli ang dating kasintahan na si Choi Ki-joon. Nang makita ito, agad na niyakap ni Bong Chill-hee si Hana at nagkunwaring malapit sila. Ipinaliwanag ni Choi Ki-joon na siya ang team leader. Agad na binitawan ni Bong Chill-hee si Hana at nagbago ang tono niya ng magalang at nakipagkamay kay Choi Ki-joon. Ipinahiwatig ni Choi Ki-joon kay Hana na lumipat din siya sa dormitoryo at nasa tabi lang siya ni Bong Chill-hee. Pagsapit ng Lunes, sa ilalim ng direksyon ni Choi Ki-joon, nagsimulang tulungan ng buong grupo si Bong Chill-hee na salain ang mga angkop na kandidato para sa date. Pagkatapos ng kalahating araw, nakatanggap ang grupo ng maraming aplikasyon para sa date. Lahat sila ay mga babaeng gustong makilala si Bong Chill-hee upang makahanap ng angkop na kapareha para kay Bong Chill-hee. Hiniling ni Hana kay Bong Chill-hee na punan ang isang survey para sa date. Bawat tanong ay may dalawang pagpipilian, A o B. Kailangang markahan ni Bong Chill-hee ang pagpipilian na gusto niya. Halimbawa, kung gusto niya ang closeness sa kanyang partner o gusto niya ng personal space. Seryosong minarkahan ni Bong Chill-hee ang bawat tanong. Tinutulungan din ng grupo siyang salain ang mga babaeng aplikante. Gayunpaman, pagkatapos ng screening, nalaman nila na ang karamihan sa kanila ay may sariling motibo tulad ng pag-promote ng kanilang channel at iba pa. Sa huli, isa lang ang natirang angkop. Habang tinutulungan ni Hana si Bong Chill-hee sa screening, nag-iisip din si Hana tungkol sa kanyang sariling kasal. Sa katunayan, bago siya niloko ng kanyang dating kasintahan. Nagpantasya rin si Hana noon tungkol sa isang mainit at magandang buhay may asawa na may kasintahan na magluluto ng masasarap na pagkain para sa kanya. Ngayon, kahit na nasira ang kanyang pangarap, hindi nagsisisi si Hana sa kanyang kasalukuyang desisyon. Sa susunod na araw, magkakaroon ng date si Bong Chill-hee. Nakipag-ugnayan siya kay Hana at umaasang sasama siya sa shopping center para tulungan siyang pumili ng angkop na damit. Agad na pumayag si Hana. Tulad ng inaasahan, napakasama ng fashion sense ni Bong Chill-hee. Hindi na ito kinaya ni Hana at pinili niya para kay Bong Chill-hee ang isang puting kamiseta. Ngunit nakita niya na puno ng peklat ang likod ni Bong Chill-hee. Pagkatapos bumili ng damit, pinayuhan ni Hana si Bong Chill-hee na huwag masyadong kabahan sa kanyang date bukas. Nagbiro muli si Bong Chill-hee. Kung tutuusin, sinabi ni Hana noon na siya ang kanyang nobyo. Nakita ni Choi Ki-joon ang buong eksena ng kanilang pagbibiruan. Sa sandaling iyon, may hindi maipaliwanag na damdamin sa loob ni Choi Ki-joon. Samantala, ang anak na babae ng isang corporate chairman ay nagde-date din kamakailan, ngunit hindi pa rin makahanap ng angkop na kapareha. Ngayon, pagkatapos niyang tanggihan ang isang matchmaking date, nakatayo siya sa gilid ng kalsada nang biglang may isang lalaki na sumigaw ng iingat at hinila siya sa gilid. Lumabas na muntik na siyang matamaan ng helmet at ang lalaking nagligtas sa kanya, na mukhang anak ng isang mayaman, ay si Bong Chill-hee. Ilang oras bago ito, inunat lang ni Bong Chill-hee ang kanyang natural na kulot na buhok. Nga, ang hairstyle ang nagdidikta ng kapalaran. Matapos ma-straight ang kanyang buhok, naging parang male lead ng Korean drama si Bong Chill-hee. Ngunit ang kaluwalhasyan ay tumagal lamang ng 2 segundo. Biglang may isang balde ng tubig ang bumuhos mula sa itaas at si Bong Chill-hee ay agad na nabasa. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya nag-alala sa kanyang sarili, kundi sa pinsala na natamo ng babae mula sa pagkakabangga. Hindi malaki ang sugat, ngunit kumuha pa rin si Bong Chill-hee ng 2 band-aids at ibinigay sa kanya at saka umalis ng mayabang. Dahil sa biglaang pag-ulan, bumalik si Bong Chill-hee sa kanyang dating itsura. Muli siyang nagsusuot ng checkered na kamiseta at maikling padded jacket at bumalik ang kanyang natural na kulot na buhok. Upang mapabilib ang kanyang date, plano ni Bong Chill-hee na magkwento ng ilang corny na biro. Agad na tumutol si Hana at sinabing okay lang na maging natural si Chaehyun. Para makipagtulungan at masubaybayan ang date ni Chae-hee, nagpanggap ang buong marriage promotion team na customer sa restaurant. Dumating ang date ni Chae-hee, isang magandang at malumanay magsalita na babae. Sabi niya, gusto niyang mag-date sa isang lalaking parang home-cooked meal, umaasang maibabahagi ang pang-araw-araw na pagkain sa kanyang boyfriend at maramdaman ang maliit na kaligayahan sa araw-araw na buhay. Lihim na pinunas ni Chae-hee ang kanyang kamay. Ang pinakamagaling niyang lutuin ay home-cooked meals. Sang-ayon din siya sa pananaw ng babae tungkol sa kasal. Habang nakikipag-usap si Chae-hee sa babae, ang buong grupo ay kinabahan at lihim na nagmamasid, takot na masira ni Chae-hee ang date. Sa kasamaang palad, batay sa footage, masaya ang pag-uusap ng dalawa. Nag-set pa sila ng susunod na date pagkatapos ng kanilang date. Inimbitahan ni Hana si Chae-hee na kumain ng home-cooked meal, ngunit hindi sa bahay, kundi sa isang restaurant. Nang matikman ni Chae-hee ang isang subo, napakasarap ng lasa. Ito nga ang pakiramdam ng isang home-cooked meal. Sabi ni Hana, ang home-cooked meal ay hindi kailangang kainin sa bahay, basta't kasama ang komportabling tao at ang taong
taong gusto mong kasalo, ang lahat ay parang home-cooked meal. Ang may-ari ng restaurant na ito ay malapit na kaibigan ni Hana, kaya gabi-gabi ay mahilig kumain si Hana dito bago umuwi. Naantig si Chae-hee at sinabi ang kanyang saloobin. Tulad ni Hana, mahalaga rin sa kanya ang home-cooked meal. Sa marriage questionnaire ngayong araw, sa seksyon na ano ang kasal para sa iyo, isinulat ni Chae-hee na ang kasal ay ang kanyang home-cooked meal. Katulad ni Hana, pangarap niya ang simple at kumpletong kaligayahan. Umaasa siyang makakasama niya ang kanyang asawa sa pagkain ng may kasamang kasiyahan. Nang marinig ang mga mainit na salita ni Chae-hee, naaalala ni Hana ang sinabi ng babaeng nakadat niya. Sobrang ganda ng impresyon ng babae kay Chae-hee. Nang magkita sila, nagbuhos si Chae-hee ng maligamam na tubig para sa kanya sa halip na malamig. Ang mga detalyeng ito ay nagparamdam sa tao ng init sa likod ng simpleng hitsura ni Chae-hee. Sa pag-iisip sa pagtatasa ng babae kay Chae-hee, hindi mapigilan ni Hana na tingnan si Chae-hee nang may nanginginig na mata. Habang nandito, gusto ni Chae-hee na isama ang kanyang pamangkin sa paglilibot sa bayan. Isang araw, nasira ang isang school bus ng kindergarten sa kalsada at na-stranded ang mga bata. Nang makita ito ni Chae-hee, agad niyang inilagay ang mga bata sa shopping cart o hinawakan ang kamay ng bawat bata na parang isang batang ama na nag-aalaga sa kanila habang tumatawid sa kalsada. Nakita ni Hana ang eksenang ito habang dumadaan at nakita niyang napaka-cute at clumsy ni Chae-hee. Ang larawan ni Chae-hee na tinatawid ang mga bata sa kalsada noong araw na iyon ay kinuhanan ng mga dumadaan at in-upload sa internet. Salamat sa mga magaganda at nakakainit na larawang ito, naging sikat na naman si Chae-hee at nabansagan siyang i-cute shopping guy. Nakita ni Iner ang balita at nalaman niyang ang e-shopping guy ay ang kulot na lalaki na nagligtas sa kanya. Muli siyang kinilig ng husto. Pagdating ng gabi, pumunta si Iner sa dormitoryo ni Chae-hee at nandun din si Hana. Ngunit nang buksan ni Hana ang pinto, nakita niya na ang taong nasa harap niya ay ang babaeng naging kabit ni Ki-sun 3 taon na ang nakakaraan. At sa pagkakataong ito, dumating din si Ki-sun. Nang makita ang mag-asawang nagtaksil sa kanya, biglang sumiklab ang galit sa puso ni Hana. Hindi pinansin ni Iner ang lumang issue at ngumiti ng maliwanag at binigyan si Chae-hee ng fruit basket. Kahapon, ginamit ni Chae-hee ang shopping cart para dalhin ang mga bata sa kindergarten na hindi sinasadyang nagdulot ng isang napakahusay na advertising effect at ang supermarket na iyon ay pagmamay-ari ng pamilya ni Iner. Bago umalis, sinabi ni Iner na magkita silang muli kay Hana. Ngunit si Hana ay malamig at ayaw nang makasama pa si Iner. Gayunpaman, bago umuwi si Hana, naghintay si Iner sa isang tabi at gusto niyang maupo at makipag-usap kay Hana. Binanggit ni Iner ang nakaraan, ngunit wala pa ring magandang ugali si Hana at sinabing hindi siya interesado sa nangyari sa pagitan ng ex-boyfriend at Iner. Ngunit napansin ni Iner na hindi si Hana ay hindi curious, ngunit takot siyang malaman ang totoong dahilan ng kanyang paghihiwalay sa kanyang ex-boyfriend. Nang gabi, umuwi si Hana at patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Iner. Ilang taon na ang nakalilipas, nang matuklasan niyang nagtaksil ang kanyang boyfriend, tuluyan ng pinutol ng boyfriend niya ang kontak sa kanya at ibinenta pa ang bagong bahay na binili nila para sa kasal. Mula sa sandaling iyon, tuluyan ng pinutol ni Hana ang relasyon sa kanyang boyfriend. Ngunit sa katunayan, nagkamali lang si Hana sa pagkaunawa sa kanyang boyfriend. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Ki-sun kay Iner ng pribado. Humingi si Iner ng tulong kay Ki-sun, umaasang matutulungan siyang makipag-date kay Chae-hyun. Ilang araw na ang nakalilipas, nang hindi sinasadyang makita niya si Chae-hee, nahulog ang loob niya sa clumsy, ngunit tapat na lalaking ito. Sa group meeting ng matchmaking team kinabukasan, ipinaalam ni Ki-sun sa mga miyembro na gusto ni Iner na makipag-date kay Chae-hee. Gaya ng inaasahan, nang marinig ito ni Hana, agad siyang tumutol. Sa pananaw ni Hana, napakalaki ng pagkakaiba ng kapaligiran ni Chae-hee at Iner. Naniniwala siya na ang isang mayamang babae na tulad ni Iner ay hindi maaaring maging tapat kay Chae-hee. Ibinahagi ni Ki-sun ang kanyang saloobin. Ang dahilan kung bakit niya iminungkahi ang ideyang ito ay para maalis si Hana sa matchmaking team sa lalong madaling panahon at umaasa siyang maging masaya si Hana. Umiti lamang si Hana ng mapanghamak at diretsahang tinanggihan ang panlilinlang ng kanyang ex-boyfriend. Nang gabing iyon, iniisip ang sinabi ni Hana, si Ki-sun ay nasa restaurant, tinitingnan ang kanilang lumang wedding photo at umiinom ng mag-isa hanggang malasing. Lumapit si Hana kay Ki-sun, humingi ng tawad ang lasing na si Ki-sun kay Hana at sa kanyang kalasingan, inihayag niya ang totoong dahilan ng nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Lumalabas na bago ang kanilang kasal, nalugi ang pamilya ni Ki-sun. Upang mabayaran ang utang ng kanyang ama, napilitan si Ki-sun na ibenta ang kanilang bagong bahay. Dahil hindi niya kayang harapin at tiisin ang lahat, hiniling ni Ki-sun kay Iner na makipagtulungan sa kanya at magpanggap na nagtaksil siya para lumayo sa kanya si Hana. Nang wala na siyang natitira, naalaala ni Ki-sun ang nakaraan ng magtrabaho si Hana sa isang ahensya ng pagpapakasal at sinabi na kapag ang isang tao sa mas mababang uri ay magpakasal, hindi siya magiging masaya. Maghanap sa kanya. Sa kasamaang palad, noong panahong iyon, si Ki-sun ay naging bahagi ng mas mababang uri tulad ng sinabi ni Hana. Pagkatapos niyang magsalita, bumagsak si Ki-sun sa lupa dahil sa kalasingan. Sa pagkakataong iyon, dumating si Jerry sa restaurant at pinasan si Ki-sun pauwi. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi makatulog si Hana dahil sa mga salita ni Ki-sun. Kung naging tapat si Ki-sun sa kanya sa simula, kaya ba niyang tiisin ang lahat? Kaya ba niyang magpakasal sa kahirapan? Wala pa ring sagot si Hana sa tanong na ito. Ngunit pagkatapos noon, tinanong ni Hana si Chili ng parehong tanong. Kinaumagahan, tinanong ni Hana si
si Chae-hee kung gusto niyang magpakasal sa isang mas mayaman sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na pumayag si Chae-hee. Medyo hindi nasisiyahan si Hana. Hindi niya inaasahan na si Chae-hee, na mukhang simple, ay ganoon. Pera, ipinaliwanag ni Chae-hee na hindi dapat magkaroon ng preconceived notions tungkol sa pinansyal na sitwasyon ng ibang tao. Hindi mahalaga para sa kanya kung gaano karami o kakaunti ang pera, kundi ang kayamanan ng kaluluwa. Tumango si Hana bilang pagsang-ayon at salamat sa saloobin ni Chae-hee. Tinanggap ng matchmaking team ang application ni Inner para sa kasal. Tiningnan ni Hana ang application ni Inner at nakita niya na ang taunang kita ay 300 milyon at mayroon siyang sariling bahay na 80 metro square. Talagang isang maganda at mayamang babae. Tungkol naman sa mga kinakailangan para sa isang perpektong kapareha. Tulad ng isang taong may kulot na buhok na marunong mag-alaga ng mga bata. Lahat ng ito ay tumutukoy kay Chae-hee. Bukod kay Chae-hee, wala nang ibang hinihiling si Inner. Nangako si Hana na i-upload ang personal na profile ni Inner matapos itong maingat na masuri. Pagkatapos, sinabi ni Hana ang tungkol kay Inner kay Chae-hee. Hindi nagulat si Chae-hee sa narinig niya. Wala siyang pakialam kung ang kanyang kapareha ay mayaman o karaniwang tao. Ang pinakamahalaga ay ang pagkatao. Sinabi ni Hana kay Chae-hee na hindi masamang tao si Inner. Sinabi ni Chae-hee na naintindihan niya at tatratuhin niya si Inner ng patas at isasaalang-alang niya siya. Habang tinutulungan si Chae-hee sa kanyang date, umunlad din ang relasyon ni Hana. Matapos malinawan ang pagkakamali nila ni Kizun, medyo nagkaroon ng romansa ang kanilang relasyon. Sa elevator, nasiksik si Hana kay Kizun. Sinadya ni Kizun na ilagay ang kanyang kamay sa dingding upang protektahan si Hana. Sinabi ni Hana na mas mabuti para sa kanilang dalawa na kalimutan na ang nakaraan, ngunit ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang nagpakita ng tuwa. Sa gabi, umiinom si Kizun kasama si Inner. Si Inner ay may hawak na telepono ng may pag-aalala. Sa simula, pagkatapos magsumite ng date application, maaari siyang pindutin ang e-matchmaking iboton sa telepono, ngunit hindi niya pa ito pinindot. Ang dahilan ay nag-aalala siya na ang mga bagay na mayroon siya ay magbibigay ng pressure kay Chlo. Katulad nito, nasa isip lang ni Kizun si Hana at naramdaman niya na masyadong malapit si Hana kay Chae-hyun kamakailan. Kailangan niyang maghanap ng paraan para paghiwalayin ang dalawa. Bukod kay Chae-hyun, nagsumite rin ang babaeng si Ji-won ng application para sa matchmaking office. Umaasa na matutulungan siya ng office na makahanap ng boyfriend. Nang tiningnan niya ang application, nalaman niyang ipinanganak si Ji-won noong 2020 taong gulang pa lang. Bagaman bata pa, napaka-praktikal ng kanyang pananaw sa pag-ibig na hinihiling na ang kanyang kapareha ay dapat maging mayaman o taong may mataas na kita. Pagkatapos magsumite ng kanyang aplikasyon, patuloy na tumatawag si Jae-hyun sa matchmaking office, nagtatanong tungkol sa progreso. Nang makita na mabagal ang tugon ng office, nagalit siya at dumating para questionin ito. Naniniwala siya na kailangan lang pumili ng lalaki na may pinakamagandang kondisyon mula sa lahat ng nag-apply na lalaki at ipakilala siya. Ayon kay Jae-hyun, sa isang kapitalistang lipunan, natural lang na tingnan ang kondisyong pinansyal. Bukod dito, ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Nag-summarize pa nga si Ji-won ng isang sikreto sa pagtingin sa mga lalaki. Tinitingnan lang niya ang sapatos ng lalaki. Naniniwala na sa pamamagitan ng isang pares ng sapatos, mauunawaan mo ang antas ng yaman at klase ng lipunan ng isang lalaki. Dahil sa kanyang pangarap na magpakasal sa isang mayaman. Lihim na tiningnan ni Ji-won ang listahan ng mga aplikasyon ng departamento at sa wakas ay nakakita ng isang mayamang single gentleman. Nang gabing iyon, kusa siyang nakipagkita sa lalaki. Ang lalaki ay isang pangit na nasa edad na. Agad na tinanong ni Ji-won ang tungkol sa trabaho ng lalaki at ang kanyang taunang kita. Nang malaman niyang kumikita ang lalaki ng 200 milyon won sa isang taon at nagmamay-ari ng 5 luxury cars, halos kumbinsido na si Ji-won na isa itong mayamang aristokrata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon ding mga kinakailangan ang lalaki para sa mga babae, tulad ng timbang na dapat ay mas mababa sa 45 kilo at hindi dapat tumaba, dapat ay mahaba at tuwid na itim na buhok at hindi dapat kupitin. Sinabi ng lalaki na siya ang mga ngasiwa sa pananalapi, habang kailangang pangasiwaan ng babae ang kanyang katawan. Kinuha pa ng lalaki ang dahilan na inspeksyon upang makita kung natutugunan ng babae ang kanyang mga kinakailangan at humiling na makipag-isa sa babae ngayong gabi. Naunawaan ng babae ang kanyang intensyon at umalis ng galit. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko ang lalaki sa kanyang balak. Sa sandaling ito, dumating sina Hana at Chae-hee. Hindi sinasadyang nakita ng kasamahan ni Hana si Ji-won na lihim na nakikipagkita sa lalaki. Inihayag ng kasamahan na ang kita na idineklara ng lalaki sa kanyang profile ay ganap na peke batay sa kanilang investigasyon. Nang makita ito, umalis na lang ang lalaki. Sinabihan ni Hana si Jae-hyun na ang panlabas na material na kondisyon ay maaaring mawala anumang oras. Sinabi rin ni Chae-hee na ang mahalaga ay hindi ang katayuan ng kapareha, kundi ang makahanap ng isang taong maaaring makasama sa mahabang panahon at kayang magbigay ng kaligayahan. Tumango si Jae-hyun bilang pagsang-ayon. Naantig din si Hana sa mga salita ni Chae-hee. Mukhang ang pinakamahalagang bagay ay talaga ang yaman ng kaluluwa, tulad ng sinabi ni Chae-hee. Nang gabing iyon, sinabi ni Hana kay Kizun ang tungkol kay Inner. Ang pinakamahalagang bagay para kay Chae-hee ay kung mawala ang panlabas na material na kondisyon ni Inner, magpapatuloy ba ang relasyon na ito?
Nang marinig ito ni Kizun, lumapit siya kay Hana. Ang kanyang mga mata ay malambing at sinabi niya ng matatag na kaya rin niyang gawin ito ngayon, na kaya niyang baliwalain ang panlabas na material na kondisyon. Kagabi, nalaman ni Hana mula kay Chaehi ang kahalagahan ng yaman ng kaluluwa. Gusto niyang hanapin si Chaehi ngayong gabi, ngunit nakita niya na inimbitahan siya ng 2 bodyguard na sumakay sa isang kotse. Sa pag-iisip sa peklat sa likod ni Chaehi at iba pang bagay, hindi maiwasan ni Hana na magduda kay Chaehi. Kaya naman, sa meeting ng marriage promotion team, ang kanyang isip ay hindi mapakali at patuloy na nag-iisip ng kung ano-ano. Sa meeting, lubos na inaprubahan ng lahat ng miyembro na si Chaehyun ang mapiling ambasador para sa marriage promotion project. Si Hana at ang team leader na si Kim, na ex-boyfriend ni Kizun, ay may pananagutan sa pagkuha ng promotional photos para kay Chaehi. Bago ang shoot, inilabas ni Chaehi ang kanyang saloobin. Sa katunayan, inimbitahan si Chaehi sa bahay ng chairman kagabi. Mukhang interesado ang chairman sa matchmaking ni Chaehi at mukhang mayroon siyang nakaraang koneksyon sa kanya. Binanggit din nila ang isang tao na parang isang note sa puso ni Chaehi. Nagpunta si Hana sa dressing room upang hanapin si Chaehi at muli niyang nakita ang peklat sa likod ni Chaehi. Ngunit si Chaehi ay napakakomportable na iniisip na si Hana ay isang kakaibang babae na laging gustong tingnan ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, nakabihis na si Chaehi at tapos na ang kanyang buhok at bumaba na siya. Nagulat si Hana sa kanyang nakita. Si Chaehi ay nakasuot ng suit at ang kanyang kulot na buhok ay tuwid na. Ang buong katawan niya ay nagniningning. Siya talaga ang pangarap na lalaking idolo. Pagkatapos, sinimula ni Chlo ang promotional photoshoot. Dahil hindi pa siya nakakapag-shoot ng mga litrato, nanigas siya at hindi makagawa ng angkop na pose. Sinabi ng photographer kay Hana na pumunta sa harap ng kamera at makipagtulungan kay Chlo sa pag-pose. Ngunit nang papunta na siya, si Kizun ay biglang nagtaas ng kamay at nag-volunteer na tulungan si Chaehi sa photoshoot sa halip na si Hana. Para kay Kizun, ayaw niyang maging malapit sina Hana at Chaehi. Sa tulong ni Kizun, biglang naging mas mahusay si Chaehyun. Pagkatapos ng ilang shots, nag-post siya na parang isang perpektong wedding proposal ad. Sa gitna ng photoshoot, nagkaroon ng problema ang website ng matchmaking team na naging dahilan upang hindi ma-upload ang data ng aplikasyon. Kinontak ng manager ng team at nalaman na ang kumpanya na nangangasiwa sa website ay nagsara na at nawala. Nagmakaawa ang manager sa mga miyembro na huwag sabihin ito sa team leader. Kung hindi, ang taong responsable para dito ay siguradong mapaparusahan. Sa sandaling ito, ipinakilala ni Jaewon na laging nangangarap na magpakasal sa isang mayaman ang kanyang tiyuhin sa team. Nabalitaan na computer engineer ang kanyang tiyuhin at siguradong makakaya niyang ayusin ang sirang website. Ngunit sa sandaling ito, tapos na ang photoshoot. Upang matulungan ang manager na makakuha ng mas maraming oras, dinala ni Hana si Kizun sa printing factory para kunin ang mga natapos ng promotional posters. Pagkatapos, nagpunta sila para makipagkita kay Chiizi. Ilang araw na ang nakalilipas, nakahanap si Chiizi ng trabaho bilang chef sa restaurant ng kaibigan ni Hana. Inilagay ni Hana ang mga poster sa loob ng tindahan habang nagtatanong kay Chaehi kung may nangyayari sa kanya. Walang pakialam na nagbiro si Chaehi bilang tugon sa sinabi ni Hana. Umiti si Hana at sinabing susubukan niyang magtiwala kay Chaehi. Pagkatapos ng ilang sandali lang, hindi pa rin naayos ang website ng team. Habang wala ang team leader, nakipagkita si Hana sa tiyuhin ni Jaewon. Kung maayos niya ito ng mabilis, tutulungan si Hana na makahanap siya ng asawa. Sa mismong sandali na inaayos niya ang website, nahulog ang loob ng tiyuhin ni Jaehyun sa babaeng dumating para magsumite ng aplikasyon. Sa puntong ito, sa pag-udyok ng pag-ibig, mabilis niyang inayos ang website. Nagpadala si Hana ng mensahe kay Chaehi. Pagkatapos mag-isip ng buong araw kahapon, ang maganda at mayamang si Iner ay nag-click sa matchmaking i-button upang makipagpares kay Chaehyun. Kung gusto ni Chaehyun na patuloy na makipagkita sa kanya, kailangan niyang kumpirmahin ang e-heart at tanggapin ang pagpapares. Nang makita niya ang larawan ng babae sa website, naalaala ni Chaehyun ang pag-aalala ng chairman sa kanyang kasal kahapon. Sa puntong ito, dumating si Iner sa restaurant. Si Chili mismo ang nagluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Tinanong ni Iner si Chili, bakit hindi mo pa rin ako tinatanggap na partner? Hindi mo ba ako gusto? Umiling si Chili dahil nakita niya ang sagot ni Iner sa profile nito tungkol sa hindi pa pagpapakasal. Ayon kay Iner, ang pagpapakasal ay isang malaking bagay sa buhay, batay sa tiwala sa isa't isa. Bilang isang maganda at mayamang dalaga, marami nang nakilala si Iner na lumapit sa kanya dahil lamang sa kanyang pera. Ang mga taong ganoon ay nagpapahirap sa kanya na magtiwala. Pagkatapos, nagbiro si Iner, ang mga pamangkin mo, hindi mo ba talaga sila anak? Hindi inaasahan, ang pag-amin ni Chili ay ikinagulat ni Iner at aksidenteng natapon niya ang tubig sa lamesa. Mabilis na pinunasan ni Chili ang tubig at ipinaliwanag na tinuturing niya lamang ang kanyang mga pamangkin na parang sarili niyang mga anak. Pagtingin sa cute at walang muwang na lalaki sa harap niya, muling bumilis ang tibok ng puso ni Iner. Ipinakita rin ito ng heart rate monitor. Dahil sa malalim na titig ni Iner, mas bumilis ang tibok ng puso ni Chili. Gustong makipag-date ni Iner kay Chili. Gusto niyang mas makilala ang lalaking ito. Samantala, bago umalis ang matchmaking group, sinadya ni Kizun na pigilan si Hana. Lumabas na alam ni Kizun na tinulungan ni Hana ang team leader sa buong araw at sinasadya niyang pigilan si Kizun. Pero hindi nagalit si Kizun at sa halip ay malumanay na sinabi na gusto niyang makasama si Hana para sa hapunan. Hindi pumayag si Hana at dinala si Kizun sa ibang lugar. Ito ay isang kalye na dating lugar nila para mag-date. Ang lugar na ito ay puno ng mga alaala ng kanilang pag-ibigan. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Hana ang araw na nagtapat ng pag-ibig sa kanya ang nobyo niya sa isang coffee shop sa kalye. Sa gitna ng mga alaala, sa unang pagkakataon ay humingi ng tawad si
si Hana kay Kizun bago sila ikasal noong taong iyon. Kung nalaman lang daw niya na bangkarote ang pamilya ni Kizun, sigurado raw na hindi niya ito matatanggap. Ngunit ngayon, lumipas na ang panahon. Kahit si Hana o si Kizun ay hindi na ang dating sila. Gusto ni Hana ngayon na iwan na ang nakaraan at panatilihin na lang ang relasyon bilang senior at junior kay Kizun. Pagkatapos nilang maghiwalay, naglakad si Hana pa uwi, ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa gitna ng kanyang takot, nagtago siya sa isang sulok malapit doon. Nakita niya si Chili na nakatayo sa harap niya. Nanginginig sa takot si Hana, kaya personal siyang hinatid ni Chili pa uwi. Tinanong ni Hana kung bakit malapit siya sa bahay niya, kung may gusto ba siyang sabihin sa kanya. Pagkatapos mag-atubili, nagsinungaling si Chili na naglalakad-lakad lang siya. Kinaumagahan, sa meeting ng matchmaking team, inanunsyo ni Kizun sa lahat na ang lalaking si Jae-ho, na tumulong sa pag-aayos ng website, ay nagsumite ng application kahapon para sa matchmaking. Umaasa siyang makahanap ng kapareha sa tulong ng mga miyembro. Inayos ni Hana ang date ni Jae-ho sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Cha-hyun. Nang makita ang poster sa dingding, nakilala ni Jae-ho na ang chef na si Chil-hee ay ang ambasador at nakipag-usap kay Chil-hee. Para kay Jae-ho, gusto niya ang pagiging tapat at umaasa siyang makahanap ng tunay na pag-ibig. Tulad ng programming, kapag nag-input ka, may lalabas na resulta. Ang dating attitude ni Jae-ho ay nakaantig kay Chil-hee. Totoo nga na ang pagsisinungaling ay lumilikha ng mga sikreto, at ang napakaraming sikreto ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Sa ilalim ng pampasigla ni Chae-hee, matapang na pinindot ni Jae-ho ang heart button sa profile ng magandang babae. Sa kabutihang palad, tinanggap ng babae ang matchmaking kinabukasan. Ayon sa arrangement ni Hana, nagsimula ang opisyal na date ni Jae-ho at ng magandang babae. Nang makita na tila kinakabahan ang dalawa, lumapit si Chil-hee upang ipakilala ang mga pagkain sa kanila. Marahil ay tadhana, pero nagkasundo si Jae-ho at ang magandang babae. Habang nag-uusap sila, nalaman nila na ang kausap pala niya ay ang tipo ng taong pinakagusto niya sa kanyang partner. Nakita ni Hana ang dalawa na nag-uusap at nagtatawanan habang nagde-date at naramdaman niya ang matinding damdamin. Ngayon, mas naramdaman niya kung gaano kahalaga ang tiwala at napagtanto niyang ang tiwala sa pagitan ng dalawang tao ay dapat nakapwa at pantay-pantay. Nang umuwi siya, sinabi ng kanyang matalinong pamangkin kay Chil-hee na sa pag-ibig, ang pinakamahalaga ay ang timing. Matapos ipaalala ng pamangkin, nagmadali si Chil-hee sa bahay ni Hana at sinabing may gusto siyang ipagtapat kay Hana. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagkaroon ng ingay mula sa garahe. Nagmadali si Chil-hee, parang isang ginoo, na protektahan si Hana sa likod niya at malumanay siyang sinabihan na huwag tumingin. Hindi alam ni Hana na may pintura ang kotse sa likod na may kasamang mga insulto. Tiningnan ng pulis ang Kiki, ngunit nakakahiya na tinakpan ng taong gumawa ng vandalism ang kanyang mukha gamit ang payong kaya hindi siya makita ng malinaw. Pagkatapos ng insidente ng pandiligalig, ibinunyag ni Chil-hee ang isang sikreto kay Hana. Lumabas na 5 taon na ang nakakaraan, isang bombero pa rin si Chil-hee sa Seoul. Habang nasa isang fire incident siya, tumawag ang nobya ni Chil-hee at hinimok siyang umuwi para makilala ang kanilang mga magulang. Ngunit si Chil-hee ay nag-focus lang sa pagpuksa ng apoy. Nagalit ang kanyang nobya at nakipaghiwalay sa kanya. Ang taong nakasuot ng itim na naghahanap kay Chil-hee ilang araw na ang nakalipas ay isang sekretarya na ipinadala ng isang chairman. Sa insidenteng iyon, isinuga ni Chil-hee ang kanyang buhay para iligtas ang chairman mula sa apoy. Ang peklat sa kanyang likod ay mula sa oras na iyon. Nakalulungkot, ng gabing iyon, namatay ang kanyang nobya dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Simula noon, nag-resign si Chil-hee at umalis sa Seoul para manirahan sa isla. Mahinang hinaplos ni Hana ang braso ni Chil-hee. Sa kabila ng lahat, si Chil-hee ay isang mabait na tao. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Hana, patuloy niyang iniisip ang eksena kung paano siya piprotektahan ni Chil-hee. Kinabukasan, dinala ni Hana ang kanyang sasakyan para ipaayos. Sabi ng mekaniko, masyado nang luma ang sasakyan at pinayuhan si Hana na bitawan na ang damdamin niya para sa kanyang unang sasakyan at sumubok na bumili ng bago. Napabuntong hininga si Hana, ang relasyon pala ng tao ay may expiration date din. Sa puntong ito, hindi niya alam kung dapat niyang bitawan ang nakaraan at magpatuloy o tanggapin ang isang bagong buhay. Sa oras ng trabaho, si Iner, ang mayamang dalaga, ay naghihintay na sa opisina. Dahil matagumpay siyang nakipag-match kay Chlo, hiniling ni Iner kay Hana na ayusin ang date nila ni Chaehyun bukas. Hiniling niya na siya ang magdesisyon sa oras at lugar ng date at hindi dapat naroroon ang sinuman mula sa matchmaking team. Sa araw ng date na may kaba sa kanyang puso, maagang naghintay si Iner sa bahay ni Chaehyun at siya mismo ang nagmaneho para sunduin si Chil-hee sa pinag-usapang lugar. Sa kotse, sinabi ni Chil-hee kay Iner ang tungkol sa kanyang nakaraang pagiging bombero. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, ipinagpalagay ni Iner na nag-resign si Chil-hee dahil sa mababang sweldo. Para makipag-date kay Chil-hee, inarkila ni Iner ang buong restaurant. Habang nag-uusap sila, pinag-usapan nila ang mga tipo ng taong gusto nila. Ang gusto ni Chil-hee ay ang isang taong may emosyon, ngunit hindi nakakalimutan ang nakaraan at kaya niyang magplano para sa hinaharap. Sa kabilang banda, si Iner ay tila mayroong mga ilusyon tungkol sa kasal at pag-ibig. Gusto niya ang isang taong interesante at nagpapataas ng kanyang kuryosidad. Habang nagde-date sila, tinatamasa ni Hana ang isang pambihirang weekend. Ngunit kakaiba, sa kabila ng inaasahang weekend, iniisip lang ni Hana ang pag-usad ng matchmaking sa pagitan ni Chil-hee at ni Iner. Para hindi siya mag-isip ng kung ano-ano, nagpa siya si Hana na bumalik sa kanyang dating buhay. Nagsimula siya
siyang mag-aral ng kanta sa isang music academy at pumunta sa bookstore para magbasa. Gayunpaman, sa daan, isang misteryosong lalaki ang palihim na sumusubaybay kay Hana. Sa bookstore, nagulat ang lalaki kay Lai tungkol sa lahat ng ginawa ni Hana ngayong araw. Hindi inaasahan, nahuli siya ni Hana. Nagmadali ang lalaki na magpaliwanag at kinontak si Vic. Hindi inaasahan, si Chil-hee ang nasa kabilang linya. Lumabas na ang lalaki ay kaibigan ni Chil-hee na ipinadala para protektahan si Hana. Nakita ni Iner na patuloy na tumatawag si Chil-hee para kay Hana at nagpakita siya ng pagkadismaya. Sa tanghalian, pumunta si Hana at ang lalaki sa restaurant ng matalik niyang kaibigan. Ngunit nakita niya ang kanyang ex-boyfriend na si Kizun doon. Ilang oras na ang nakakaraan, sinadya ni Kizun na pumunta sa restaurant para magkita sila ni Hana ngayong weekend. Ngayon, nakita niya ang babaeng may damdamin pa rin siya na kasama ang ibang lalaki at patuloy siyang nakatitig kay Hana. Magaling namang mag-obserba ang kanyang matalik na kaibigan. Agad na hinila si Kizun palabas ng restaurant. Sa matchmaking, binanggit ni Iner ang mga pamangkin ni Chil-hee. Inamin ni Chil-hee na namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at ang kanyang kuya ay nagtulungan sa isa't isa. Ngayon nawala na ang kanyang kuya, may obligasyon siyang alagaan ang kanyang mga pamangkin. Hindi diretsahang sinabi ni Iner, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tila hindi niya gusto ang presensya ng mga pamangkin. Iniisip na magdadala sila ng problema sa hinaharap ni Chaeyoon kung magpakasal sila at magdudulot din ng pressure sa kanyang sarili. Pagkatapos umalis ni Kizun, sinubukan ng kanyang matalik na kaibigan na ay match si Hana sa kaibigan ni Chil-hee na si Hanbin. Si Hanbin ay bata at single. Excited na tinanong ng kanyang matalik na kaibigan kung gusto niyang sumali sa proyekto. Tungkol sa marriage market, hindi tutol si Hanbin sa kasal, ngunit inamin niya na hindi pa stable ang kanyang isip. Maging sa pag-ibig, 3 minuto lang siya kasigasig, lalo na sa kasal. Ngunit sa ngayon, tila interesado si Hanbin sa matalik na kaibigan ni Hana. Umaasa siyang makakahanap ng girlfriend na kasing mature at ganda niya. Habang nag-uusap ang kanyang matalik na kaibigan at si Hanbin, puno ng damdamin si Hana. Sa totoo lang, ang pag-ibig ay maaaring mapanatili sa pamamagitan ng damdamin, ngunit ang kasal ay iba. Kapag nawala na ang damdamin sa pag-ibig, ano ang magpapanatili sa relasyon? Hindi ito maintindihan ni Hana. Pagdating ng gabi, malapit nang matapos ang date ni na Chil-hee at Iner, ngunit sa daan pa uwi, si Iner ayang-ayahan na mag-inuman sila ni Chil-hee sa bar. Hindi gusto ni Chil-hee, pero pumayag pa rin siya. Habang umiinom, umamin si Iner na gusto niya si Chil-hee dahil kapag kasama niya ito, may kakaibang damdamin siyang nararamdaman. Sa kabilang banda, naghintay si Kizun sa bahay ni Hana at sinabi na dinala ni Iner si Chil-hee sa bar. Narinig niyang hindi pa dinadala ni Iner ang kanyang mga kaibigan doon. Mukhang promising ang date na ito. Sa loob, hindi masaya si Hana. Natakot siya na baka lasingin ni Iner si Chil-hee at may gawin sa kanya. Sa isiping ito, nagmadali si Hana papunta sa bar para tingnan ang sitwasyon ng date nila. Sa bar, nakita ni Hana si Iner na nakatulog sa balikat ni Chil-hee. Papalapit na sana si Hana, ngunit hindi niya inaasahan na dumating si Hanbin at hinila siya palabas. Sinabi ni Hanbin kay Chil-hee na ihatid niya si Hana pa uwi ng ligtas. Huli na ng gabi, kaya para maiwasan ang panganib, tinawag ni Hanbin ang taxi para kay Hana at sinabi sa kanya na umuwi na. Sa bahay, hindi pa rin makatulog si Hana. Iniisip pa rin niya ang date ni na Chil-hee at Iner. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon siya kainteresado. Kinaumagahan, pumunta si Hanbin sa City Hall para magsumite ng marriage application. Ngunit habang nag-uusap sila, nalaman ng kasamahan ni Hana na walang konsepto si Hanbin sa kasal. Hindi pa siya handang manirahan kasama ang isang tao habang buhay. Sa tanghalian, dinalhan ni Chil-hee si Hana ng bento box at sinamantala ang pagkakataon para ikwento ang date nila kahapon. Nang malaman niyang magkikita ulit ang dalawa ngayon, muling nalungkot si Hana. Nang gabing iyon, dinala ng pulis ang resulta ng investigasyon kay Chil-hee. Matapos ang investigasyon, ang taong nag-vandalize sa sasakyan ni Hana noong nakaraang gabi ay isang binatilyo. Pagkatapos makita ang video ng lalaki, nagulat si Chil-hee. Kilala niya ang taong ito. Papunta na sana si Iner para makita si Chil-hee. Ngunit nag-text si Chil-hee na may mahalaga siyang kailangan gawin kaya kinansela ang kanilang pagkikita. Sa puntong ito, papunta na si Chil-hee sa bahay ni Hana. Nag-aalala siyang nasa panganib si Hana. Sa daan, hindi sinasadyang nakita ni Chil-hee ang isang tao. Agad na tumakbo ang taong ito pagkakita sa kanya. Nahuli ni Chil-hee ang taong iyon at tiningnan siyang mabuti. Ito nga ang lalaki sa video. Siya ang nakababatang kapatid ng kanyang dating nobya. Noong nakaraan, nagpadala ang nakababatang kapatid ng package kay Hana. Sa loob ay ang mga larawan ng kanyang ate at ni Chil-hee noong mag-on pa sila. Sinabi ni Chil-hee kay Hana ang pagkakakilanlan ng lalaki, ngunit hindi pa rin kontento ang nakababatang kapatid. Para sa kanya, namatay ang kanyang ate ilang taon lang ang nakakaraan dahil sa isang aksidente, at si Chil-hee ay dapat sana ang kanyang bayaw. Ngunit nag-anunsyo siya ng paghahanap ng mapapangasawa. Hindi niya matanggap ito. Sa mata ng nakababatang kapatid, si Hana ang naging dahilan kung bakit pumunta si Chil-hee sa Seoul. Iniisip ng nakababatang kapatid na hindi dapat kalimutan ni Chil-hee ang kanyang ate ng ganoon kadali at hindi dapat siya basta-basta makipag-date sa iba. Hindi may paliwanag ni Chil-hee ang kanyang nakaraang relasyon at ang
pagkamatay ng kanyang dating nobya, wala siyang nakalimutan. Sinabi ni Hana na, hindi maaaring manatiling nababalutan ng kalungkutan ang isang tao habang buhay. Kahit gaano kasakit, dapat may hangganan. Ang pagpapahaba nito ay magpapalalim lang ng sugat. Naaliw ang binatilyo. Kinuha na rin ni Hana ang kanyang kotse na naayos na. Nang gabing iyon, sumakay si Chiohee sa kotse ni Hana. Ngunit masyadong masikip ang seatbelt at hindi niya ito mahila. Tinulungan siya ni Hana. Sa sandaling iyon, nagdikit ang katawan nilang dalawa at mabilis silang naghiwalay ng walang malay. Sa sandaling iyon, parehong bumilis ang tibok ng puso nilang dalawa. Nakita ni Chlo ang pamangkin niya. Tila may lalaking kasama ang batang babae. Agad na naghanap si Chiohee sa dalawang bata. Buti na lang at nakita niya sila sa bus station. Ligtas ang dalawang bata. Seryosong sinabi ni Chiohee na nag-aalala na maloko ang kanyang mga pamangkin. Sa sandaling iyon, lumapit si Hana at inaliw ang dalawang bata sa boses ng isang nakatatandang kapatid. Naiintindihan ni Hana kung gaano kahalaga ang kanyang mga pamangkin kay Chiohee. Habang abala si Chiohee sa kanyang kasal, nag-date din si Hana. Ang kanyang date sa pagkakataong ito ay isang banayad at maalalahanin na lalaki. Pareho silang may magandang pakiramdam sa isa't isa. Ngunit kakaiba, sa tuwing kasama niya ang lalaki, palagi siyang nakakaramdam ng hindi komportable. Kinaumagahan, tumawag si Chiohee kay Hana at sinabi na plano niyang imbitahin si Iner sa kanyang bahay para sa hapunan. Isang date na may mga lutong bahay at para na rin formal na makilala ni Iner ang mga pamangkin. Lihim na hindi nasiyahan si Hana. Ramdam niya na masyadong mabilis ang kanilang pag-usad. Ngunit mayroon siyang responsibilidad dito. Kaya, pumayag siya sa ideya ni Chlo. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta si Hana sa supermarket at hindi sinasadyang nakita si Chlo. Si Chlo ay namimili para magluto ng pagkain para kay Iner. Nagkasama silang dalawa sa supermarket. Nagbahagi sila ng mga recipe at nag-date silang kumakain ng mga libreng sample. Akala pa nga ng tindera ay bagong kasal sila. Pauwi, komportable at natural si Hana sa tabi ni Chlo at naramdaman niya ang kakaibang pagka-relax. Nang gabing iyon, dumating si Iner sa bahay ni Chiohee para sa date nila. Naroon din ang mga pamangkin ni Chiohee. Hindi sinasadyang nabanggit ni Iner ang mga magulang ng mga bata at tinanong kung gusto nilang makita ang mga ito. Inimplika pa nga na hindi tulad ng kanilang mga magulang ang tiyuhin nila. Nagluto si Chiohee ng masarap at masaganang hapunan, ngunit medyo hindi komportable si Iner. Inakala niya na isang private date ang gabing ito, ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin ni Chiohee ang kanyang mga pamangkin. Bagaman hindi komportable sa loob, hindi ito sinabi ni Iner. Bukod sa mga pamangkin, medyo nasiyahan siya kay Chiohee. Pagkatapos ng date, pinaalalahanan ni Iner si Chiohee tungkol sa paparating na interview. Para mas maganda ang publicity, nagplano ang City Hall na imbitahin ang isang TV station para i-follow at interviewin silang dalawa. Tuto si Hana sa bagay na ito dahil may mga pamangkin si Chiohee at hindi dapat gamitin ang mga bata bilang propaganda. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pinansin ni Iner ang mga saloobin ni Chiohee at direktang sinabi na pumayag na siyang mag-interview para maipahayag na ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Chiohee na pumayag siya, ngunit nang tignan niya ang dalawang bata at inisip ang sinabi ni Iner kaninang gabi, mukhang hindi masaya si Chiohee. Kinabukasan, dinalhan ni Chiohee si Hana ng homemade na lunchbox na puro pagkaing pambabae. Sinamantala rin ni Chiohee ang pagkakataon na tanungin si Hana tungkol sa panayam kay Iner. Komplikado ang saloobin ni Hana. Bilang matchmaker, hindi niya sinusuportahan ang panayam na ito. Naniniwala siya na nasa yugto pa lang ang pag-aaral si Chiohee at Iner at hindi sila dapat masyadong magpakita sa media. Ngunit mula sa personal na pananaw, sumang-ayon din si Hana sa panayam. Kapag inihayag na nila ang kanilang relasyon, magiging bayani siya rito at maililipat sa kanyang dating departamento upang makabalik sa normal na buhay. Hindi nagtagal, dumating ang producer ng panayam sa City Hall. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Hana, hindi lamang panayam ang gagawin ng producer, kundi pati na rin dokumentaryo tungkol kina Chiohee at Iner. Mabilis na humarap si Iner sa kamera, sinasagot ang mga tanong tungkol sa kasal. Ayon kay Iner, hindi niya gusto ng manugang na bagay sa korporasyon, hindi isang pagpili para sa benepisyo, kundi isang taong bagay sa kanyang damdamin dahil ang romansa ay para lamang sa dalawang tao. Lihim na nagplano si Iner. Nagpulong si Iner ng mag-isa sa kapatid ni Chiohee na ama ng pamangkin niyang lalaki at babae at binigyan siya ng pera at hiniling na dalhin ang dalawang bata sa ibang bansa upang manirahan. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nakita ni Hana ang eksenang ito. Tuto si Hana sa ginawa ni Iner. Ayon sa kanya, napakahalaga ng pamangkin niyang lalaki at babae para kay Chiohee. Gusto rin ni Chiohee na maging responsable sa buhay ng dalawang bata. Pinuna ni Iner si Hana sa pagiging masyadong inosente at sinabi na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Kijoon ay ang mga praktikal na issue sa kasal. Maging ang kapatid ni Chiohee ay ganoon din sa simula, ibinahagi niya at ng kanyang asawa ang mga responsibilidad sa kasal. Ngunit sa huli ay natalo ang balance na ito ng katotohanan. Para kay Iner, ang kasal ay puno ng mga kontrahan at krisis. Ngunit kahit papaano, hindi niya hahayaang mag-alala si Chiohee tungkol sa pera. Umaasa siyang makapagsimula ulit kasama si Chiohee para mapanatili ang kanyang ilusyon tungkol sa kasal. Hindi makasagot si Hana sa mga sinabi ni Iner. Nang gabing iyon, naghanap si Hana online tungkol sa kasal at diborsyo. Karamihan sa mga diskusyon ay tungkol sa kahalagahan ng pera sa kasal. Naisip ni Hana, kung walang
problema sa pera, mas magtatagal ba ang ilusyon sa kasal? Iniisip din ito ni Chilhee. Kinausap ni Chilhee ang may-ari ng restaurant, ang matalik na kaibigan ni Hana, na diborsyada rin. Ang kanyang dating asawa ay mayaman. Sa simula, siya, inakalang sapat na ang pera para magkaroon ng masayang kasal. Ngunit pagkatapos ng kasal, nalaman niya na araw-araw silang nag-aaway ng kanyang asawa dahil sa maliliit na bagay. Gayunpaman, kahit na nabigo siya sa kanyang nakaraang kasal, umaasa pa rin si Hana sa kasal. Ngayon, nagsimula siyang maunawaan na hindi malulutas ng pera ang lahat ng problema. Sa susunod, gusto niyang magpakasal sa isang taong madaling pakisamahan. Samantala, nasa proseso pa rin ang paggawa ang dokumentaryo ni Chilhee at Inner. Dahil sa magandang resulta ng panayam, nagsimulang makipagkita si Siwan kay Hana. Pinuri niya ang mahusay na trabaho ni Hana at nangakong ililipat siya sa departamento na gusto niya pagkatapos ng 2 linggo. Nagalak si Hana nang makita ang nakatakdang schedule. Ngayon, kailangan na lang niyang tapusin ang trabaho para maibalik ang kanyang perpektong buhay ayon sa plano. Ngunit kasabay nito, naisip niya si Chilhee ang mga karanasan niya sa paglipas ng panahon at ang kanyang mga damdamin tungkol sa kasal. Talagang nais ni Hana na maging masaya si Chilhee. Ngayong gabi, nakatuon ang dokumentaryo kay Chilhee. Sa harap ng kamera, tinanong ng producer si Chilhee kung ano ang perpektong buhay may asawa. Sinabi ni Chilhee na simple lang, pagkatapos ng trabaho, mag-usap, kumain, at maglakad-lakad, maramdaman ang ginhawa mula sa isa't isa, at gumaling. Ganoong normal na buhay ang inaasahan niya. Biglang, lumitaw si Inner nang walang pahintulot sa paggawa ng pelikula. Idinagdag ng producer ang isang bahagi tungkol kay Inner, at ang tapat na pag-uusap ni Chilhee pagkatapos uminom. Bago ang shooting, tinawagan ni Chilhee ang kanyang bahay, ngunit hindi niya makontak ang kanyang pamangkin na lalaki at babae. Nag-aalala si Chilhee at humingi ng tulong kay Hana na tingnan ang bahay niya. Dumating si Hana sa bahay ni Chilhee, ngunit nakitang wala ang 2 bata. Mayroong isang piraso ng papel na naiwan sa mesa na nakasulat na dinala na nila ang mga bata. Nalaman ni Hana na ang tiyak na kumuha sa mga bata ay ang kapatid ni Chilhee. Agad na nakipag-ugnayan si Hana kay Chilhee, ngunit dahil nagsushooting siya, hindi niya sinagot ang tawag. Gaya ng hula ni Hana, sa sandaling iyon, nagmamaneho ang kanyang kapatid, dinadala ang 2 bata sa paliparan, at planong tuparin ang kanyang pangako kay Inner. Habang nasa daan, walang tigil sa pag-iyak ang 2 bata. Hindi nila gustong iwanan si Tio Chilhee, ngunit hindi nag-alala ang ama at pinilit na dalhin ang mga bata sa paliparan. Sinasabing kapag wala na sila, magiging masaya na si Tio Chilhee. Sa kabutihang palad, dumating si Hana sa oras at sinabi na hindi iyon sinabi ni Chilhee. Tumabi ang 2 bata kay Hana. Nang makita ito, nagalit ang ama at umalis. Dinala ni Hana ang 2 bata pa uwi. Habang nasa daan, naintindihan niya ang sagot tungkol sa kasal. Hindi kayang mapanatili ang kasal sa ilusyon lang ng isang tao. Hindi rin magagawang perpekto ng pera ang kasal. Kapag tinanggap at hinarap mo ang buong pagkatao ng isa't isa, doon mo lang matatamo ang pangmatagalang kaligayahan. Sa paggawa ng dokumentaryo, inudyok ni Inner si Chilhee na uminom ng huling baso ng alak at sinabi na kapag naubos niya iyon, opisyal na silang magiging magpartner. Ngunit bigla na lang, dumating si Hana sa restaurant at mariing tinutulan ang pagtatambal kina Chilhee at Inner. Nahulog si Chilhee na lasing sa mga braso ni Hana. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Inner ng mensahe mula sa kapatid ni Chilhee at nalaman niya na hinarang ni Hana ang kanyang plano. Tumayo si Inner sa galit at tumingin kay Hana ng may galit. Nalaman ni Hana na lihim na ipinadala ni Inner ang 2 mahal na pamangkin ni Chilhee sa ibang bansa para maging magkasama sila ni Chilhee. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Chilhee sa mga bisig ni Hana. Dinala ni Hana si Chilhee pauwi. Bago iyon, ipinangako ni Hana sa pamangkin ni Chilhee na huwag sabihin sa kanya na dinala sila ng babae kagabi. Tinupad ni Hana ang kanyang pangako at nagdala ng almusal kay Chilhee kinabukasan, ngunit wala siyang sinabi. Napakainit ng pakiramdam ng magkasamang nag-aalmusal na para bang sina Hana, Chilhee at ang 2 bata ay naging isang pamilya. Si Inner at ang dating kasintahan ni Hana na si Kijoon ay parehong hindi komportable. Pareho silang nagreklamo. Naniniwala si Inner na hindi dapat makialam si Hana. Nag-aalala siya tungkol sa nangyari kagabi ng yakapin ni Chilhee. Nalasing si Hana. Ganoon din si Kijoon na ayaw na masyadong maging malapit si Hana at Chilhee. Kinabukasan, nagplano ang matchmaking team para kina Inner at Chilhee ay maging unang mag-asawa sa City Hall. Ngunit tumutol si Hana at hiniling na huwag ilathala ang anumang naugnay na artikulo. Pinuna ni Kijoon si Hana sa pagiging masyadong diktador, ngunit naniniwala si Hana na mali si Inner. Bilang isang empleyado, kailangan niyang pigilan ang pinsala. Dahil dito, hindi sumang-ayon ang mayor. Nangako si Hana sa mayor na tutulungan niya si Chilhee na makahanap ng angkop na kapareha. Nagbanta rin ang mayor na kung hindi niya malulutas ang kasal ni Chilhee, hindi siya maililipat sa departamento. Habang nag-aalala si Hana, lihim na nakipag-ugnayan ang kapatid ni Chilhee kay Inner, humihingi ng karagdagang pera. Kung hindi, ilalantad niya na binigyan siya ng pera ni Inner para dalhin ang 2 bata. Nalaman ni Chilhee, hindi inaasahan na narinig ni Chilhee ang pag-uusap na ito. Sa katunayan, nahulaan na ni Chilhee ang mga kilos ng kanyang kapatid at ni Inner. Sa harap ng matinding pagtanggi ng kanyang kapatid, bihirang magalit si Chilhee. Ayon sa kanya, ang mga miyembro ng pamilya ay dapat maging responsable sa isa't isa. Medyo nakumbinsi ang kanyang kapatid at sinabi ang tungkol sa nangyari kagabi na sinubukan ni Hana na pigilan siyang dalhin ang mga bata at sinabi rin niya na sa mata ng mga bata, si Hana ay naging magiging asawa na ni Chilhee. Nang malaman ang tulong ni Hana, nagdala si Chilhee ng lunchbox upang magpasalamat sa kanya. Tuwang-tuwa siya na si Hana ang kanyang matchmaker at nagdesisyon
nagdesisyon siyang makipag-usap ng masinsinan kay Iner ng gabing iyon. Binalik ni Chilhee ang pera na ibinigay ni Iner sa kanyang kapatid. Humingi si Iner ng tawad kay Chilhee. Inisip niyang makakabawa sa pasanin ni Chilhee ang ginawa niya, ngunit umiling si Chilhee. Para sa kanya, hindi magiging pasanin ang kanyang pamangkin na lalaki at babae, at kung dahil lang sa pera ay itataboy niya ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi na sila maituturing na pamilya. Nakonsensya si Iner. Hindi na nagalit si Chilhee at diretsahang sinabi na mabait si Iner, ngunit marahil hindi sila bagay sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta si Chilhee sa City Hall upang muling magsumite ng aplikasyon para sa kasal. Sinabi niya na hindi niya kayang sundin ang gusto ni Iner at umaasang makakahanap siya ng bagong magiging asawa. Pumayag si Hana na tulungan siya, ngunit sa sandaling iyon, ang isa pang babaeng kasamahan sa matchmaking team biglang nanganak. Sa gitna ng kagipitan, personal na dinala ni Hana at Chilhee ang kasamahan sa ospital. Pagkatapos na ma-stabilize ang buntis sa ospital, gulo-gulo ang buhok ni Chilhee dahil hinila ng kanyang kasamahan. Pasensyosong inayos ni Hana ang buhok ni Chilhee ng may kabaitan. Sa harap ng ganitong Hana, naramdaman ni Chilhee na para siyang tinamaan ng pana ni Cupid. Sa kabutihang palad, naging maayos ang panganganak ng kasamahan at mabilis na dumating ang kanyang asawa sa ospital. Sa pagtingin sa bagong silang nasanggol, parehong napuno ng kagalakan ang mga mata ni Chilhee at Hana. Tinanong ni Chilhee si Hana kung gusto rin niyang magkaroon ng kasing cute na anak ng kanilang kasamahan. Bumuntong hininga si Hana at sinabing, hindi pa nga kasama sa plano ang kasal. Paano pa ang anak? At higit pa sa anak, ayon kay Hana, ang dahilan kung bakit nakapag-asawa at nagkaanak ang kanilang kasamahan ay dahil nakakita siya ng taong makakasama niya ng maayos sa buhay. Ngunit para sa karamihan ng mga tao, ang paggawa nito ay isang luho. Inaliw ni Chilhee si Hana na huwag gawing komplikado ang lahat mula pa sa simula. Nang makauwi siya sa bahay sa gabi, nakita niyang binabati ng lahat ng nasa grupo ang kanilang kasamahan dahil sa pagbubuntis niya. Sa araw na iyon, medyo komplikado ang pakiramdam ni Hana. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang ina at ikinuwento ang tungkol sa panganganak ng kanyang kasamahan. Sinabi ng kanyang ina na umaasa siyang mararanasan din ng kanyang anak ang kaligayahang maging isang ina. At tungkol sa babaeng nagpakasal sa gay, hindi iyon mahalaga, basta masaya ang kanyang anak, ayos lang. Ang pag-aliw ni Chilhee. Ang mga salita ni Chilhee at ng kanyang ina ay nagpabago sa pananaw ni Hana. Nang makita niya ang isinulat ni Chilhee sa aplikasyon para sa kasal, na pagkaing pampamilya, naramdaman ni Hana ang init sa kanyang puso. Marahil ay tama sina Chilhee at ang kanyang ina. Ang pinakamahalagang bagay sa kasal ay ang pagmamahala ng dalawang tao. Sa hinaharap, maaaring may mga hindi inaasahang problema sa pamilya, ngunit nakasalalay ito sa kung paano sila magpapahalaga sa isa't isa. Ganoon din ang iniisip ni Chilhee kay Hana. Naalala niya ang imahe ni Hana na inaayos ang kanyang buhok ngayong araw, at muling ngumiti si Chilhee nang may damdamin. Kinabukasan, dinala ni Hana si Chilhee sa isang bookstore para pumili siya ng gusto niyang libro bilang paghahanda para sa aplikasyon sa kasal. Nagpili si Chilhee ng isang comic book para sa mga bata at hindi sinasadyang na-clip ng stapler ang kanyang daliri. Agad na nag-alala si Hana, kinuha ang band-aid at idinikit ito kay Chilhee. Habang tinitingnan si Hana, hindi mapigilan ni Chilhee ang kanyang damdamin. Muli na namang tinamaan ng pana ni Cupid ang kanyang puso at nalunod siya sa romantikong pakiramdam ng pag-ibig. Lihim na pinapanood ni Iner at Kijoon ang mainit na eksena. Naalala ni Iner ang sinabi ni Chilhee noong nakaraang araw na tila may iba ng laman ang puso nito. Ganoon din si Hana. Noong araw na iyon, tinanong ni Kijoon si Hana kung gusto na ba niya si Chilhee. Nag-aalangan na umamin si Hana na ganoon niya at mukhang gusto na niya ang taong iyon na simple ngunit tapat. Iminungkahi ni Hana na tanungin si Chilhee tungkol sa kanyang mga hilig sa paglalakbay, camping at iba pang katulad na bagay. Nakakalungkot, ang mga gusto ni Chilhee ay kabaligtaran ng mga hilig ni Hana. Nang marinig ito, medyo nagalit si Hana. Namula ang mukha ni Chilhee, hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Hana upang itago ang kanyang damdamin. Nagmamadaling naghanap si Chilhee ng dahilan para umalis. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang itali ang sintas ng sapatos ni Hana. Pagdating sa bahay, namumula ang mukha ni Chilhee na parang pakwan. Ang pagtama ng pana ni Cupid sa kanyang puso ay nagpadoble ng tibok nito. Kinabukasan, sinimula ni Chilhee na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang perpektong partner sa kanyang telepono. Sa katunayan, hindi niya alam kung anong mga kondisyon ang dapat meron ang kanyang perpektong babae. Tinanong ng matalik na kaibigan ni Hana si Chilhee. Sa sandaling iyon, pumasok ba sa isip mo ang mukha ng Nay? Ngumiti si Chilhee ng awkward. Ang taong iniisip niya, syempre, ay si Hana. Ngunit tinanong ni Chilhee ang kanyang matalik na kaibigan, ang pagkakaroon ba ng magkaibang hilig ay hadlang sa isang relasyon? Tumango ang kaibigan. Naniniwala siya na ang magkaibang hilig ay magpapahirap sa mag-asawa kapag magkasama sila. Ngunit agad na tumutol si Chilhee. Naramdaman niya na ang magkaibang hilig ay makakatulong sa dalawa na maranasan ang magkaibang mundo at ito ay isang magandang bagay. Nag-iisip din si Hana kay Chilhee nang hindi niya namamalayan. Nakita niya pa sa panaginip na may dalang bulaklak si Chilhee at naglalakad papunta sa kanya. Matapos personal na makita ang dalawa na malapit sa isa't isa, patuloy na bumubuntong hininga sina Iner at Kijoon, nag-aalala na baka may mangyari sa pagitan nila. Kamakailan, malapit nang magkatuluyan ang unang mag-asawa na tinulungan ng matchmaking team. Inatasan ng mayor ang grupo na tulungan ang mag-asawa sa kanilang kasal. Gayunpaman, sa pulong, napansin niyon na balisa si Hana, kaya sinadya niyang ibigay kay Hana ang responsibilidad sa kasal. Seryoso pa siyang sinabi na siya na ang bahala sa matchmaking ni Chilhee. Nagalit si Hana at tumakbo upang mag-usap kay Chilhee. Akala ng matalik na kaibigan ni Chilhee na tinakot ni Kijoon si Hana, kaya agad siyang kumuha ng kutsilyo at nagbanta na tuturuan niya ito ng leksyon. Nagtapat si Hana na natatakot siyang hindi na niya
niya maipagpatuloy ang pagiging matchmaker ni Chilhee. Agad na nag-alala si Chilhee at parang machine gun na nagsalita. Agad na nagbigay ng isang listahan ng mga hindi katanggap-tanggap na dahilan. Kung wala si Hana, ang grupong iyon ay parang panloloko sa kasal para sa kanya. Umiti si Hana at nangako na magiging responsable siya kay Chilhee hanggang sa huli. Kinabukasan, sinimula ni Hana na asikasuhin ang kasal ng unang mag-asawa. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay masyadong abala at walang oras para maghanda sa kasal, kaya kailangan nilang umasa kay Hana para gawin ang lahat. Agad na sumulat si Hana ng ulat at naghanap ng angkop na lugar para sa kasal. Pagkatapos, tinulungan niya silang pumili ng magandang furniture at bedsheets. Samantala, upang bumili ng unan para sa kanyang pamangkin na lalaki at babae, pumunta si Chilhee sa isang furniture store. Ipinakilala ng isang empleyado kay Chilhee ang isang kutson. Humiga si Chilhee para subukan ito. Dahil sa sobrang komportable, nakatulog siya sa kutson. Sa panaginip, parang narinig ni Chilhee na tinatawag siya ni Hana na asawa at ginigising siya ng maamo. Nang marinig ang boses ni Hana, ngumiti si Chilhee sa tulog. Hindi inaasahan, pagdilat niya, si Hana ay talagang nasa harap niya. Pumunta si Hana para tulungan ang mag-asawa na sukatin ang kama. Bukod sa kama, pinatulong din nila si Hana sa pagpili ng wedding dress. Sa harap ng mga wedding dress, nagpasya si Hana na maging matapang, malampasan ang sakit ng pito na kabiguan sa kasal, at tumawag sa video sa future bride. Kasama si Chilhee, ipinakilala niya ang bawat wedding dress sa tindahan. Nagustuhan ng future bride ang isa sa mga ito. Umaasa na matutulungan siya ni Hana na isukat ang damit at hiniling din kay Chilhee na subukan ang suit ng groom. Hindi maiwasan ng dalawa na sumunod. Pagkatapos ng ilang sandali, tapos na si Chilhee na magsuot ng vest at pagtingala niya, nakita niya si Hana sa wedding dress na kumikinang sa ganda. Hiniling ni Hana sa staff ng tindahan na tulungan silang kumuha ng litrato. Nang malapit nang mag-click ang camera, hindi napigilan ni Chilhee na tumingin kay Hana. Pagkatapos subukan ang mga damit pangkasal, oras na para tingnan ang bagong bahay. Sumama ulit si Chilhee. Sa proseso, pinag-usapan nila ang kanilang mga hilig. Gusto ni Hana ang apartment, habang gusto ni Chilhee ang townhouse. Muli, magkaiba ang kanilang mga hilig. Ang susunod ay ang pagtingin sa ikalawang bahay. Sa kasamaang palad, may isa pang mag-asawa na gusto rin ang bahay na ito. Nang makita ito ni Chilhee, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Hana at tumakbo ng walang pasabi, determinadong hindi hayaang agawin ng iba ang bahay. Sa gitna ng pakikipaglaban, naiwan ang kalaban. Tinawakan ni Chilhee ang kamay ni Hana at tumakbo sa harap ng bahay. Emosyonal silang nagyakapan, ngunit mabilis na naghiwalay. Pagkatapos ng isang buong araw, mas marami pang naintindihan si Hana tungkol sa kasal. Ang dalawang taong nabuhay sa magkaibang kapaligiran sa loob ng maraming taon ay biglang kailangang magbigay kasiyahan sa isa't isa at pumasok sa iisang ritmo. Kailangan talaga ng maraming pagsisikap at pagiging matatag. Hindi napigilan ni Chaehyun na tanungin si Hana kung ano ang pakiramdam na nasa tabi niya. Diretsong sumagot si Hana na kahit marami silang magkaibang hilig, pareho naman silang nakakatawa. Masaya siyang kasama si Chilhee. Ang mga salita ni Hana, napakapit na naman ang maliit na puso ni Chilhee. Pag-uwi niya, napasubsob siyang muli sa sahig, namumula ang mukha. Nang gabing iyon, inalala ni Hana at Chilhee ang kanilang panahong magkasama. Mula sa simula na naglalaro lang sila, hanggang sa bandang huli, nagawa nilang magdamayan sa tawa at luha. Hindi nila inaasahan na sa hindi sinasadya, napakarami na pala nilang pinagdaanan ng magkasama. Kinabukasan, nakatanggap si Hana ng wedding invitation mula sa nobya. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang mag-asawa ay nag-away at pumunta sa City Hall para ipahayag na kanselahin ang kasal. Ang dahilan ng pagkansela ay hindi rin komplikado. Ipinilit ng babae na gawing simple ang lahat at huwag magbigay ng regalo sa mga kamag-anak. Tutol naman ang lalaki, iginiit niyang mag-alaga ng aso sa bahay. Ngunit ayaw ng nobya sa mga hayop. Sinubukan ni Hana na kumbinsihin ang dalawa na magbigayan sa isa't isa. Kung tutuusin, nagkasama ang mag-asawa dahil sa magkaparehong hilig at kalaunan ay nagmahalan. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw nilang magbigay, lalo na ang lalaki na nakikiramay sa mga aso, habang ang babae ay kabaligtaran. Hindi ito matanggap ng lalaki. Biglang napagtanto ni Hana na sa isang relasyon, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagkakatulad ng hilig, kundi ang pagkakaisa ng kaluluwa. Pagkatapos maghiwalay ang unang mag-asawa, hindi nasisiyahan ang merkado at sinisisi si Hana. Hinihiling sa kanya na ayusin ang sitwasyon, kung hindi ay ililipat siya sa probinsya. Pakiramdam ni Hana ay inapi siya, kaya pumunta siya kay Chilhee para mag-usap at hinawakan pa nga ang kamay nito. Ipinahayag niya na hindi siya madaling magpapatalo at nangakong tutulungan si Chilhee na makahanap ng mapapangasawa. Sa pagtingin sa mga mata ni Hana, hindi na napigilan ni Chilhee na hawakan ang kamay niya at malumanay na ipahayag ang kanyang taos-pusong damdamin. Pagkatapos ng matapang at malalim na pagpapahayag ng pag-ibig, nahihiyang binawi ni Chilhee ang kanyang kamay at sinubukang ipaliwanag ang kanyang pag-amin. Ngunit hindi inaasahan, lumapit pa si Hana at hinalikan si Chilhee sa labi. Nang nakaraang gabi, matapang na nag-confess si Chilhee kay Hana. Bilang tugon, agad siyang hinalikan ni Hana. Pagkatapos ng halik, nahihiyang tumakbo si Hana pauwi. Nang makita niya ang mga pangarap na nakasulat sa dingding, napuno siya ng pag-asa. Siya ay isang taong hindi naniniwala sa kasal. Ngunit nag-sign up si Chaehyun para sa isang epi para sa mga seryosong relasyon. Tila wala silang pagkakataon. Kinaumagahan, tinawagan ni Chaehyun si Hana para tanungin ang kahulugan ng halik kahapon. Hindi kaagad makasagot si Hana ngayon. Nakikipagpulong si Chilhee at nakikipanayam
sa grupo ni Hana. Inaasahan niyang pipigilan siya ni Hana upang makapag-umpisa silang muli, ngunit walang sinabi si Hana. Hindi sumuko si Choi-hee, pagdating niya ay nagdagdag siya ng ilang detalye sa personal na profile, kasama na ang kagustuhan niya na ang magiging asawa ay may kaparehong sense of humor sa kanya. Inaasahan niyang ang maamo niyang hitsura ay kaaya-aya. Alam ni Kizun na ang mga sinabi ni Chai ay tungkol kay Hana. Nagsismisan ang mga kasamahan na malapit na siguradong ikakasal si Chai. Napakunot ang noo ni Hana, dahil kung matagumpay si Chai na mag-date ng ibang babae, tiyak na malulungkot siya. Nang gabing iyon, tiningnan ni Hana ang na-update na profile ni Chai at napagtanto niyang ang tinutukoy niyang kaaya-aya ay walang iba kundi siya. Namula ang kanyang mukha sa sandaling ito, nagpadala si Chae-hyun ng text kay Hana na nagsasabing huwag ma-pressure. Pagkatapos basahin ang mga salitang ito, nagpa siya si Hana. Tumakbo siya sa ilalim ng apartment ni Chae-hyun at buong tapang na ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Nang halikan niya si Chae-hyun, naramdaman niya ang labis na kaligayahan. Agad na niyakap ni Chlo si Hana pagkatapos marinig ito at nangakong pananagutan niya si Hana hanggang sa huli. Pagkatapos ng gabing iyon, opisyal na silang nag-date. Pagkatapos ng ilang gabi, pumunta si Hana sa bahay ni Chlo. Nagluto si Chlo ng isang mesa ng masarap na pagkain para sa kanyang kasintahan. Tuwang-tuwa din ang kanyang pamangkin. Inaasahan ni Hana na mag-level up na ang kanilang relasyon. Mula nang makasama si Chiu-hai, naging napakaliwanag ni Hana. Hindi pa rin niya nakakalimutang sagutin ang mga text ni Chiu-hai sa gitna ng isang meeting. Napansin din ng matalik niyang kaibigan na mula nang mag-date sila ni Chiu-hai, laging nakangiti si Hana. Upang makipag-date kay Chiu-hai, espesyal na inalagaan ni Hana ang kanyang balat, isang bagay na hindi niya ginagawa noon. Sa araw ng date, nagsusuot sila ng school uniform at pumunta sa isang mall. Naghawak kamay sila habang umiinom ng kape. Pumili din si Chae-hee ng scarf at salamin para kay Hana. Para sa kanya, napakaliwanag ni Hana sa harap niya. Kasabay nito, may bagong miyembro ang grupo na gustong magpakasal, si Dong-suk. Nagpadala si Dong-suk ng confession kay Inner, ngunit nag-iisip pa rin si Inner dahil matapos mabigo kay Chae-hee. Nabawi ni Inner ang kanyang lakas ng walang balakid. Para sa kanya, ang paglimot sa isa't isa ay ang pinakamahusay na paggalang para sa kanilang dalawa. Pinayuhan ni Kyujun si Inner na subukang makipag-date kay Dong-suk na mas mabuti pa kaysa magpakasal sa isang taong ipinakilala ng kanyang ama. Ang personal na profile ni Dong-suk ay nagsasaad na ang kasal ay isang responsibilidad, ngunit ang responsibilidad na tinutukoy niya ay ang responsibilidad sa kanyang sarili, hindi responsibilidad sa kanyang asawa sa kasal. Sumang-ayon si Inner sa pahayag na ito at sa huli ay tinanggap ang imbitasyon na makipagkita kay Dong-suk. Nang magkita sila, tinanong ni Inner si Dong-suk tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon. Sa totoo lang, sinabi ni Dong-suk na mayroon lamang siyang isang relasyon at ito ay nagtapos sa isang hindi masayang paraan. Kasabay nito, sinabi ni Dong-suk na pinili niya si Inner ay hindi dahil sa kanyang background, kundi dahil sa pananaw niya sa buhay na nasa profile niya na tumugma sa kanya. Dahil magkatulad sila ng pananaw, muli silang nagkita pagkatapos ng kanilang unang pagpupulong. Mukhang may pagkakataon na sa susunod. Nagde-date sina Hana at Chae-hyun. Nagkasundo sina Inner at Dong-suk na magkita sa parke. Sa pagkakataong ito, walang kawani ng City Hall sa tabi niya, ngunit nag-alala pa rin si Hana. Naramdaman niyang may mali kay Dong-suk, kaya't hinila niya si Chiu-hee upang sundan sila. Habang sinusundan, narinig ni Hana na binanggit ni Dong-suk ang isang maikling palda at tila gusto niyang yakapin si Inner. Ito ay lalong nagpapaduda sa kanya tungkol kay Dong-suk. Nang umupo sila, tinanong ni Inner si Dong-suk tungkol sa kanyang nakaraang bigong relasyon. Ito ang batayan niya para magdesisyon kung ipagpapatuloy ba ang susunod na date. Taos pusong ibinahagi ni Dong-suk na ang ex-girlfriend niya ay itinuring siyang akin at pinilit siyang panagutan ang bata sa sinapupunan nito. Ngunit nagdududa siya na ang bata ay sa ibang lalaki kaya't nakipaghiwalay siya. Simula noon, nagkaroon siya ng takot na buksan ang kanyang puso sa ibang babae. Sa pakikinig sa pag-uusap ni Dong-suk, unti-unting bumaba ang depensa ni Inner. Nang makita na maaliwalas ang kanilang usapan, gumaan ang pakiramdam ni Hana at Chae-hee at ipinagpatuloy ang kanilang date. Habang nagde-date, nakasalubong ni Chae-hee ang dalawang tiyahin sa isang maliit na isla. Ang isa sa kanila ay ang asawa ng tagapamahala ng Nayon. Marahil ay nalulugod siya para kina Chiu-hee at Hana. Ngunit hindi niya nakalimutang banggitin ang kasal. Ang seryosong bagay ay, narinig na ipinagbili na ng tagapamahala ng Nayon ang kanyang bangka at sinabi niya na gusto niyang magbukas ng music bar upang simulan ang kanyang pangarap noong bata pa siya. Ito ay nagpaalala kay Hana sa sarili niyang bucket list. Kapag nagpakasal na siya, maaaring kailanganin niyang isuko ang mga mahalagang pangarap na iyon. Sa harap ng hindi makontrol na buhay, sa ilalim ng ilaw ng kalye sa gabi, tinanong ni Hana si Child F.A. tungkol sa kanyang mga plano sa buhay. Napaka-optimista ni Child F.A. sa pagsasabing gusto niyang balangkasin ang kinabukasan kasama si Hana. Biglang napagtanto ni Hana na ang kasal ay nangangahulugang pag-iisipan ang kinabukasan ng dalawang tao, hindi ang kanyang sariling pangarap. Pagkatapos niyang magsalita, sinubukan ni Child F.A. na halikan si Hana, ngunit sa pagkakataong ito ay umiwas si Hana. Nang makita si Hana na umiiwas, nadismaya si Chuzee, ngunit sinubukan siyang aliwin, sinabing huwag siyang ma-pressure dahil sa kanya. Hindi inaasahan, direct ang nagmungkahi si Hana na maghiwalay. Hindi pa siya handa na akuin ang buhay ng ibang tao.
Pagdating niya sa bahay, nakita ni Hana ang pagkain na iniwan ng kanyang ina para sa kanya at isang mensahe sa papel. Isinulat ng kanyang ina na sa buhay may asawa, madalas din silang nag-aaway ng kanyang ama, ngunit sa tuwing may mahirap na sitwasyon na hindi niya kayang harapin mag-isa, ang kanyang asawa ang kanyang pinakamahusay na sandigan. Inaasahan niyang magkakaroon din ang kanyang anak ng mapagkakatiwalaang sandigan para maging lakas ng buhay. Habang iniisip ang maikling relasyon niya kay Chuhee, hindi makontak ni Hana si Ina. Nilalasing ni Joo Dong-seok si Sim So-yeon at pinapasok siya sa kanyang kotse para gumawa ng masamang bagay nang bigla siyang matumba. Nakatakas si Sim So-yeon at pagkatapos ay dumating ang magandang balita. Di nagtagal, tinigilan niya ang paggawa ng matchmaking at tinanggap ang taong pinili ng kanyang ama. Nagpaplano na nga sila ng kasal. Ngayon ay naiintindihan na niya ang isang prinsipyo. Ang kasal ay isang praktikal na bagay na kailangang tugma sa pananaw ng isa at ng kanyang pamilya upang mabuhay ng magkasama habang buhay. Si Jung Hana at Bong Cheol-hee ay nasa isang hindi tiyak na relasyon. Matapos makipaghiwalay kay Jung Hana, nagsimulang mag-impact si Bong Cheol-hee na nagbabalak na dalhin ang dalawang pamangkin sa maliit na isla. Sa panahong ito, nagkaproblema si Jung Hana sa trabaho. Kamakailan, ang City Hall ay binabato ng masasamang salita. Pinalaganap din sa online ang malisyosong chismis na nagsasabing tama lang ang maging single at ang marriage promotion team ay isang scam. Dahil sa mga post na ito, bumaba ng husto ang bilang ng mga nagpapakasal. Sinuri ni Choi Ki-joon ang i-address ng mga post at nakita niyang nagmula ito sa apartment ni Jung Hana. Dahil sa personal na damdamin, hindi ito iniulat ni Choi Ki-joon sa mayor. Gayunpaman, nalaman pa rin ng mayor ang tungkol dito at naghinala kay Jung Hana na sinasabing nais ni Jung Hana na bumalik sa dating grupo at nagpost ng masasamang mensahe para buwagin ang marriage promotion team. Ipinahayag ng mayor na kung hindi mapatunayan ni Jung Hana ang kanyang inosensya bukas, mananagot siya sa lahat ng ito at bubuwagin ang marriage promotion team. Nalaman ni Choi Ki-joon mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Chlo na si Jung Hana ay nasa problema, kaya't hinintay niya si Jung Hana sa labas ng kanyang bahay ng gabing iyon. Ang kanyang mukha at mga salita ay puno ng pag-aalala. Ano man ang isipin ng iba, palagi siyang nagtitiwala kay Jung Hana. Nakahanap pa nga si Choi Ki-joon ng ebidensya para kay Jung Hana. Kahapon, nalaman ni Choi Ki-joon na ang mineral water na ipinadala sa City Hall ay inihatid ng madaling araw. Pagkatapos ay naghanap si Choi Ki-joon kay Sim So-yeon para humingi ng tulong at tinanong si Sim So-yeon tungkol sa black box ng delivery truck ng supermarket. Ipinakita ng kamera ang isang lalaking may maskara at sombrero sa labas ng City Hall. Ang oras ay tumutugma sa oras ng seguridad. Sa pagpapalaki ng larawan, makikita na ang lalaki ay may suot na silver bracelet. Naalala ni Bong Cheol-hee na may suot din si Joo Dong-seok na katulad na bracelet. Bukod pa rito, natuklasan ni Bong Cheol-hee na nag-post si Joo Dong-seok ng maraming artikulo. Matapos kumpirmahin ang hinala kay Joo Dong-seok, bumisita si Bong Cheol-hee at Jung Hana sa kanyang bahay. Nagulat silang makita ang mayor na nagbukas ng pinto. Doon nila nalaman na si Joo Dong-seok ay anak ng mayor. Alam ng mayor ang ginawa ng kanyang anak na sinadyang sirain ang pangalan ni Jung Hana. Humingi ng tawad ang mayor kay Jung Hana na inamin na ang kanyang anak ay isang anak sa labas na inabandona ng kanyang ina at gumawa ng ganoong kapabayaan. Matapos maunawaan ang damdamin ng isang ama, hindi na ito itinuloy pa ni Jung Hana. Tinupad din ng mayor ang kanyang pangako na protektahan ang marriage promotion team. Matapos ang insidenteng ito, napagtanto ni Choi Ki-joon na hindi niya kayang isuko ang kanyang pagmamahal sa sarili at kinabukasan para kay Jung Hana. Ang pagbitaw ay ang pinakamahusay na pagtatapos. Bukod pa rito, ipinadala ni Choi Ki-joon ang sulat ni Choi Ki-joon kay Jung Hana. Sa sulat, sinabi ni Choi Ki-joon na pinagaling siya ni Jung Hana at tinulungan siya ng tiwala ni Jung Hana na tanggapin ang kanyang mga kakulangan. Ngayon, para hindi na mag-alala si Jung Hana tungkol sa kanya, nagpa siya si Choi Ki-joon na iurong ang kanyang marriage application. Nang ipadala niya ang sulat na ito, nag-empek na si Choi Ki-joon at nagbalak na umalis nang hindi nagpapaalam. Ngunit ang kanyang pamangkin at pamangkin na babae ay lihim na tumawag kay Jung Hana. Nagulat siyang marinig na umiiyak si Jung Hana sa telepono. Lumabas na ang nanay ni Jung Hana ay na-diagnose na may cancer. Agad na tumakbo si Choi Ki-joon sa ospital upang samahan si Jung Hana. Umiyak siya ng husto sa mga bisig ni Bong Cheol-hee. Nang kumalma siya, nagkwento si Bong Cheol-hee kay Jung Hana ng mga nakakatawang kwento. Nag-init ang pakiramdam ni Jung Hana. Noon lang niya napagtanto na ayaw niyang mawala si Bong Cheol-hee sa kanyang buhay. Matapos ipahayag ang kanyang damdamin, hinalikan ni Jung Hana si Bong Cheol-hee sa pangalawang pagkakataon. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ng tatay ni Jung Hana. Agad na pumayag ang tatay ni Jung Hana na maging manugang si Bong Cheol-hee. Di nagtagal, nagkaroon sina Jung Hana at Bong Cheol-hee ng magandang oras sa maliit na isla. Pagkatapos, isang araw, nagkahawak kamay silang dalawa papunta sa daungan na nagpaplanong bumalik sa Seoul upang magsimula ng bagong buhay. Sa Seoul, sumali si Bong Cheol-hee sa marriage support team. Tumutulong siya kay Jung Hana na asikasuhin ang kasal ng maraming tao. Pagkatapos ay nagpropose siya kay Jung Hana sa isang palabas. Sa pamamagitan ng mga krisis at romansa, determinado silang maghawak kamay at magtungo sa kanilang kinabukasan. Dito nagtatapos ang pelikula. Para sa ngayon, ito na lang. Kung nagustuhan ninyo, maaari ninyong hanapin at panoorin ang orihinal na pelikula. Sa ngayon, paalam at hanggang sa muli.